Okay mga buhing santos, welcome sa atong CFD Dasdas, Catholic Faith Defenders, Defend Against Satanism, Do All Sanctifications. Dili nga daw karon a very special nato nga episode ang uban kanato ang punuan gud mismo sa atong simbahan. In fact, ining office karon is the office of the first cardinal of the Archdiocese of Cebu and the first bishop of Bohol, si Cardinal Rosales. Unya, after ni Cardinal Rosales, mo na si Cardinal Vidal, diri nag-office. Ug ang ikatulo, usa ka liman, and his performance is more than a cardinal, and he is used to represent the Philippines and in fact in Asia sa Pro-Life International. Unya, well-rounded sa gingharian sa Dios, defense of the church, well-rounded on moral aspects, the moral foundation of the church, well-rounded sa political foundation of the church. Magka-discuss ni unsa kahugaw ang political sovereignty sa nason. On the economic aspect, makahimo sa gihapon. Sa social aspect, well-rounded unsay pagkitabo sa katilimban. Labaw na sa physical aspect because he is a doctor of medicine by profession and a fighter sa COVID and of course sa civil aspect sa family. In other words, the seven foundations in the fullness of God's kingdom, siya mao'y punuan o ini mong buhatan ikatulog nga siya mao'y nag-ukupar ni ining Cardinal's office. Friends, worldwide, the 8.3 billion people. Welcome, uban ka na to, Dr. Rene Joseph Bolicer, ang atong paisano from Bohol by maternal side. Doktor, mayong hapon, Doktor. Yeah, mayong hapon, may suon. I'm so happy nakabisita atong pinanggang defender, prime mover sa atong paningkamot para in these end times, no? Once and for all, makamakata, makabarugta, malingkunta, kay lagi nasayod ta nga diya na ta sa padulong na ta sa ginatawag og remnant church, no? Diin dunay mga pipila na mga ligon diya sa pagtuo nga bisag unsaon ug sugmag barog gyapon kay lagi ang ilang foundation mauman ang pagkamatuoran sa pagtulunan sa usa lamang kasimbahan sa gisulti ni San Pablo diha sa Episo 4:5 nga doon na rin usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa lamang ang ato ang dawaton nga bautismo. So, Doctor, ang ato karon nga i-focus is the end times realities. Ngani nga nagbagayod kita sa finishing touches na ang Ginoo parang puntahan na yun nga parang ready na mo balik ni ining kalibutan. So as a pilgrim church, Filipos 3:14, nagdaghan ako kaingon sa dag-anan. How far sa tuwa karon nga daghan kang gipadayag nga mga end times nga mga signs, and how far on imong tan-aw, Doktor, sa daghan, although diya sa Mateo 24 nagingon mga watay masayod sa specific hour, specific day, but dunay mga signs. In other words, what naihikaw sa Dios ang mga signs ng mga timailhan nga moabot na gyud ang Ginoo dining kalibutan nga hingpit mo imuhari. So sa imong assessment, how far ka sa percentage, if you mind, nakakata sa mga 60%, 70%, 80%, 90% ba? Nga parang hinog na gyud nga ang Ginoo mobalik ni kalibutan. Well, sa atong pagpangandam, ang nakanindot atong mga Katoliko Kristiyano kay doon na tayo Santa Maria Virgen. Yes. And our Blessed Mother Mary, through the centuries, sige na kisag paningkamot, balik-balik sa kalibutan. With what purpose? Reminding us, gipahinduman kita permi, na nanubra na ang gihimo sa tao nga panamastamas ngadto sa iyang Diyos. No? Number one na is abortion. We know already the biggest abortion na country is China, followed by America, followed by Russia, European countries, etc. Netherlands. Even kana lang nga issue is more than enough. Okay, imagine,
the most precious creation sa Ginoo gihilabtan pagid sa tao. Ang tao na magbuot kinsa ipakatao, kinsa ipatyon aning kalibutan, especially now with the direction of euthanasia sa nagkadaang mga rich countries. So with that alone, muna nga, kung atong basihan ang mga propesya ni Santa Maria Virgen, makaingon ta, before the real second coming sa atong Ginoo, mo undergo pa jud ta og period of chastisement. Diin limpyuan nga klaro ang kalibutan kay kung makaingon ta kung dili kini hasasan sa Ginoo, makaingon ta, sorry Lord, inigbalik nimo as what you said, napabay tao mo barog para nako, no? Muna nga moagi pagitag chastisement era. But whether you like it or not, my dear friends, I do believe 99.9% na agi Third World War. Okay? And this is one way to cleanse us out. And then, ang mabilin, muna ni ang mahimong hinog nga mga tao nga ligon og pagtuo. So we have to prepare ourselves for the coming chastisement, no? Para malimpyuan ni kay gusto nga itong Ginoo nga mga nasasa na ang iyang pagabalikan diri sa kalibutan. So muna nga daghan kita mga sinyalis. No? I've been talking about for how many years now, from one diocese to the other, the topic on katong about the fallen angels. Number 2, the topic on the 3 days of darkness na based on the Bible, based on the prophecies, and based on science. Magtugma gining tulo. Huwag giingon nga prophecy naman na, pwede man na di may tabo. But Bible-wise, sa Holy Scripture, naagi na siya dito. And talking about science, magtugma ang pangitabo nga may tabo ang 3 days of darkness. And finally, no? Kay makaingon ta nga bakako ng Biblia, kundi may tabo ang tanan, muna nga anan na mga Katoliko, dili jud ta pwede mingon si bako layo ra to. Dili ta na may tabo nga makakuli ang katalagman diri sa kalibutan. These things will happen. Muna ang gitawag nga the mark of the beast. Then matupa, he will reign in the entire world for 3 years and 6 months. Muna nga, I do believe 99.9% sa mga Katoliko na to unaware. Wa gyud ibang kaagan, why kay balo, o kung naamagay ibang kaagan, wa gyud pagpangandam nga when these things will come. Kaya ultimately, ang ending na ba aning mark of the beast is when Jesus, the Son of our Lord, our God, will come for the second time. Pinagi mismo sa iyang power, bungkag ang tanan, patay ang Antichrist, and that will be the end of everything. So, aside from Matthew 24, aside from sa mga signs, aside from daghan man yung mga signs na which will precede sa pagbalik sa Ginoo, aside from gidayag ni Bishop Arturo Bastis sa Catechism of the Catholic Church 675, apostasy within the Church, aside from gidayag sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 1 to 5, ingon sa Pablo nga the wicked man, usa ka taong yawanon, no? Nga mo sud sa templo sa atong body, aside from all other nga mga signs niini. So imuha karon nga padayag no, ang tulok ka mga basic na mga panghitabo. Number 1 is ang Third World War, ikaduha ang 3 days darkness, ug ang ikatulo Mark of the Beast. Kini kuno mo atong i-expand kabayo na sa Third World War. Dili putuha, pag nakabantay ta nga dunay duna na sa biblical aspect na tulo. How what could be the unsang rationale Utugot ba ang Diyos nga dunay ikatlong gubat sa kalibutan? O gingon nimo nga chastisement, how could we elaborate meaning chastisement? Mao ni ang mga silot sa mga buhat sa mga tao? Yeah, kay kung atong we just go back sa prophecy, message Our Lady of Fatima in 1917, that's July 13, 1917, mato pa ni Mama Mary, kining gubat ron, which is she refers to World War I, hapit na ni Mahman. So Okay. message sa July July 13, 1917. 1917. Oh, ingon siya, kining gubat ron is about to finish. Hapit na Mahman. Tabog yun. Kay a year after, niundang ang gira. O sa First World War. First World War. But already warned, no? Pinagi sa tulo ka bata nga, kung makita sa Diyos nga walay kausaban ang pamaagi, ang katawhan,
sa ilang pag-ila, pagsimba ngadto sa Dios, mo padayon sila makasalanan. Mm. Dunay moabot nga mas grabe pa nga gira kaysa First World War. And it happened, nahitabo gyud more than 20 years after the end, ni halos ni triple ang gidaganon sa nangamatay na tao at the time. That was the Second World War. Ato mga lolo nagka-witness na gid-ana ato nag-edad ay mga 80, 90, they really witnessed the Second World War. Ilabi na katong Japanese occupation, etc. So, itong silent generation. Una nga mamalandong ta kay sa mga minsay sa mahal na Virgin Maria, labi na sa Akita 1985, she said, wa may kalainan sa mga katawhan, nisamot pa man sila ka, Mas grabe mas pa. grabe ang ilang makasalanan. Para na ko gani kung i-alphabetize na to ang sa tao, Oh. from A to Z, Oh. tanang sa Dubli pa. strictly na yun, na makainguntag. So in other words, Dok, sa First World War, ang maong warning sa mahal na Birhen na if ang mga tao doon na pa'y mas grabe pa sila, may tabok na doon na pa'y mas grabe nga gubat. Yes, and Our Lady of Akita said, kay anyang introduction, Akita, Japan. matupad ni Mama Mary, I am the same Mary who appeared at Fatima. Kano sa ito, Dok, ang Our Lady of Akita? Okay, nagsugod na siya 1984, 85, na dito sa Japan, pinagi siya sa Kamadre, na last year namatay na Sister Agnes sa Sagawa. Ah, Na unay sige tagaan gyud og mga mensahe, last warning to the whole world. No, tagaan niya warning na matupan niya kung wa gyud makita ang Dios kay nag-anam yung kagrabe, fire will fall from the sky, mag-uwan og kalayo gikan sa langit. So kining uwan nga kalayo, does it refer to Third World War? Doon ay mga skeptics o uban pa mga Mariologists ni study nga it could be panagsukli ay sa mga nuclear bombs, nuclear warfare. Ang uban sa niingon nga it could be mga tagas na mga asteroids, comets, no, mga extraterrestrial, pero para nako it's more of interrelated within our planet. No, kay hibaw ka as of now, doon na ni siyam ka mga nasod nga dunay nuclear capability. Although ang pinakadaghan ana is really America, followed by Russia, followed by China, North Korea, na ang India, na ang Pransya, okay, na ang UK. So kung kanila mga nasura magsilukliay sa ilang mga kining gitawag nato nga ngingig kayo nga gitawag og intercontinental ballistic missile ICBM, grabe Ang Iran included? wala pa nun sila. But they are totally dependent sa Russia and China. So mao ni ang mo realize nining gingon nga Third World War mag-ulan og kalayo. This is a Marian warning. So nining puntuha karon, how could we justify no kining gingon chastisement nga form of punishment ngadto sa mga tao? Yes. As again, ginahitabo ng First World War, first lesson. Nahitabo ang Second World War, second lesson. And mahitabo ni anam o kagrabe ang mga tao. And remember, according to research, bago lang na nigawa sa Pew Research, PEW, Pew, nga as of today, Yes. pinakapaspas na religion karon sa tibuok kalibutan is not Christianity, it's not Islam, it's not Buddhism, it's not Hinduism, it's atheism. No? So According atheism though is not only absolute atheism but practical practical atheism. atheism. And according to research today, there are now 1.4 billion members, and they are increasing by the millions every year. Ingkat mo na atong gikuyawan ron. Nga, nagpakili lang tang nagpalingog-lingog as if nothing happens. But we're talking about spirits, no? Atong mga kalan. Di lang ka magununa sa atong lawas. Atong lawas, they are disposable. Anytime ni kuhaon sa Ginoo, ang atong yung kalan. Una nga, panag-istorya sa duha ka managbarkada, I know, sa pwede kailakan ni Father Amort, Gabriel, o ni Padre Pio, the encounters nila, ang istorya. Padre Pio. Istorya sila kung kabasa pa sila sa Third Secret. And both of them said, yes, we were able to read it. Kabasa sila. At so, ningon si Padre Pio, kung sa magay angay buhaton sa tao,
will it be spiritual or physical? Then Father Amor said it will be more on spiritual. Okay? Kaya anytime kung mahitabo ko nun dapat ang tao ready na gid siya when these things will come. It could be the middle of the night, na asa kadlawon, na mas tupad na ba sa itong Ginoo nga these things will come on the day you least expect. Oh. Manghitabo ni mabutanga sa mga adlaw nga wa jud ka magdahom, wa jud ka maghunaw-na nga maghitabo ni sa kalibutan. So mao na Dok ang giingon sa balaang kasulatan nga ang pabalik sa Ginoo sama sa nahitabo ni na panahon ni Noe nga nagpay ang mga tao. Lipay, minyo Oh, ay, nagkalit nindot nga pa to. kayo ang economy, etc. So, wa gyud kay makita nga sinyalis nga mahitabo ni mga butanga. So ang una karon nato nga gipundar, it's a Marian warning nga mao ni mga panghitabo, no? Mao ni mga panghitabo, Dok. Palihog ko para klaro sa atong mga naminaway between absolute atheism o practical atheism. You mean to say nga Christians ma-involved din in practical atheism, Kristiyanos pero Kristiyanos nominal pero sa action daw walay Dios. Mo na yung problema karon. Muna nga, again, may invite at this point, I think I will invite everybody to join the Divine Mercy Congress, Luzon, Visayas, Mindanao this coming May 16 and 17. There is a Cebu. Kaya ang atong topic, I was the one who coined Yes. the theme. Okay. And we will be talking all about, the next 2 days, we'll be talking about modernism. Ini good. The mother of all heresy. Yes. Yung mo na giwarning nato ni Papa Pio Pope Pius X, which is all about modernism, the mother of heresy. Nga mo na hitaburos kalibutan simply because people live as if God never exists. No? Ano nang gawas na ng mga classes atheism nga gidiscuss nga Yes. Karagara, again, example, in the year 2000, 26 years ago, doon ay survey mo sa Pilipinas sa Federation ASEAN Bishop Conference. Napamatuod nga sa Pilipinas, at that time, 26 years ago, 20% na lang sa mga Katoliko sa Pilipinas manimba. That was 26 years ago. Iko sa inyong nauna ni Saka o ni Nao. Less than 20% na sa mga Katoliko What year Pilipino. to, Dok? What year? Year 20%? 2000. Year 2000 It was pa. 26 years ago. Mm. So muna kay suon na, so if you are really aware of your palibot, no, kung usa ka Katoliko nga lunod patay gyud, nga di lang ka concern sa mong kaugalingon, concern sa membro sa iyong pamilya, concern sa imong mga parente tanan that you love, nga matag usa ka nato makahibaw nga dunay padulngan, dunay mo balik diri aron kwaon ta, but prior to that He will judge us according to our wrongdoings or good doings, sumala sa atong nahimo diri sa kalibutan. So Dok, atong palawman kining practical atheism nga nominal Christians pero daw sa maranaway Dios ang tao. Kining gender ideology na nakasud gid mismo sa simbahan before we talk on the second na sign and 3 days darkness or mark of the beast. Ang gender ideology, di ba, it was founded by Dr. John Manik, New Zealand doctor na 1950s, katong nasipyat pagtuli. Niya mao na itong ang solusyon niya, himuon na lang nato ning woman, transgender, no? So, that's the origin sa gender ideology o nahitabo, it was condemned by all the popes, etc. Mga the church teachings, violation sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2333. Kunya, it so happened na during na sa imong gi-convene sa National Pro-Summit, Pro-Life Summit sa March 24, 25, 2023, ang usa sa speaker nato si Bishop Bastes, iyang i-warning tibok kalibutan, paragraph 675 sa Catechism of the Catholic Church nga dunay mahitabo na before Christ's second coming would be the final trial, which is apostasy within the church. Now, how would you explain ni ining gender ideology na gi-devote sa usab ni Monsignor Ronald Quijano, very courageous na Monsignor na
nakasud ang gender ideology nga giguba ang lawas sa tao nga ang laki gihimong babae, ang babae gihimong laki, pila na nahimong 5 plus hangtod 100. Niya daghan kag mga speakers si Bishop Precioso Cantillas, Bishop Atanasio Snyder, si Dr. Aligaya Acosta, si Dr. Romeo Quijano, Brad Ali Aguspina, si Honorable Lito Atienza on the theme kining conspiracy against faith, conspiracy against life, conspiracy against family, conspiracy against nature. So, in totality, kining conspiracy within the church which is against faith, would it constitute sa practical atheism din ang mga katawhan na Kristiyanos daw dili na Kristiyanos kay may appeal na nining gender ideology nga gigugba ang maong templo sa tao, and gi-disclose ni Monsignor Quijano that the former Pope Francis was able to sign that document sa Global Gay Agenda sa LGBTQA+ Lesbos in 2015. Unya ay discovered dok nga sa amuan sa Luzon, nahitabo nga atinga ko ka naunsa naman yung mga estudyante ing sulbong dok ang mga grabe, mag-make up na ang mga laki. Mula grabe dok, grabe. Very, very rampant na. Unya, ang nahitabo when ako nang na-discover, gi-appeal pa sa Paris Pastoral Council sa Luzon ang structure sa LGBTQ, gi-institutionalize. Unya, sa diha nga ako nang gi-denounce, ay expose it, ang atong kauban sa Divine Mercy Crusade, mihatag na ko og structure, i-copy man di ay sa Diocese of Tagbilaran. Unya, nangutan ako ni Ma'am Gomez kung is it also true because of the second synod, diocesan synod, of which you warned na kining synod, dangerous ning synod, kay maunay resulta nga mo kaliwa ang simbahan. So, diri sa Cebu, mato ni Ma'am Gomez, matouch ni. So, nini putuhan mauna ba ka kini ang bantugra kay si Bishop Bastis kay lakon siya namingon siya, iampok ninyo ang mga obispo, iampok ninyo ang kapalitan kayo. O kay ba nga nakasud na di ay. And just this month ko naka-discover na nasud na sa institution as condemned by the acts and decrees of the Second Clerical Council of the Philippines, specific to paragraph 82 sa structural sin. Nahug na ni structural sin. And worse, nasud yun sa sibahan. Do please clarify this issue. Yeah, makaingon ta nga the church could be considered as an innocent victim in some sense. No, because ang Vigilius gyud nga campaign on the gender ideology nagsugod ni siya na full force all over the world year 2000. Full force na. Yeah. Katong gitawag nato og Millennium Development Goal or the MDG 2000 until 2015. Na-appeal na siya dito. So that was introduction. Daghan ang mga nasod nga by the year 2000 ay mga nasod nga ni-allow na og gay union sa ilang mga countries. But that was part 1. So, Pinakangigi. by the way, Dok, katong full force na, although gikan na to Dr. John Mane, no? 1950s, full force sa gender ideology, year 2000, sa diyang diha na programa nga World Millennial Development Plan. So, ninig putuhan karon, the purpose is depopulation. Yes. Okay, proceed, Dok. And then, 15 years, no, to sa program. In fact, kita din sa Pilipinas, if you can recall, ang usa sa pinakaunod dito nga programa is the reproductive health, which is promotion of abortion. However, gikaluyan sa Ginoo ang Pilipinas, we were the last country to accept reproductive health. Ang kaluis Ginoo sa sobra na po katuig nato nga pagigbisog, rally diri, rally dito,
marcha diri, marcha dito. Murag tag ang hitabo sa reproductive health bill o law karon sa Pilipinas, mura siya tigri nga wala na ingipon. But continuous lang gapon ang massive na population control agenda. Even our present administration, Bongbong Marcos, is promoting it from the year 2024 until 2028. No, naagya po na siyang agenda. Well, nasayad bang nga, di magita ka utang. Isa kinsa pa'y buling ko nas Malacanang, di kita pwede mangutang kung dili ni i-post nato ang ilang mga hidden na email na agenda. Okay, nakuha na, nakuha na. Mauli, nagwapo ka doon itong mga research. Pero, naging ta na it was, dunay ang program is year 2000 plus 15 years. So, ano, nasimpo. Nasimpo kay year 2000 plus 15 years is 2015. I-connect tong gidayad ni Monsignor Ronald Quijano. It was in 2015 that Pope Francis was able to sign that document with the LGBTQA+ sa Lisbos, Yeah. which institutionalizes the gender ideology na ang purpose is to destroy the human body. Nga hisod simbahan. Sino? Yeah, and then worse pa, kay na-institutionalize naman pinaka-worst exo morning second part, which is the SDG, Sustainable Development Goal, from 2016 until 2030. Kung imo nang istadihan, 2000, 16 until 2030. Okay, another 15-year program. Naa na diha ang ilang mga agenda. Number one is imong lilion by that year 2030, no more poverty. Wa na'y pobre sa 2030. Nindot pang kunuhay nga what na'y poverty. Pero sa 2 Corinto 11:14 pagbantay mo kay si Satanas makahimo siyang kaugalingon nga anghel sa kaayat. This is a deception. Yeah. So, naa man ang gining millennial kinilaging sustainable development. Mao man nag-incorporate sa mga nasod sa kalibutan na kung dili ka mo join na dili ka kalon. Proceed God docs for. Yeah, in fact, if you're aware, para makaingon mo, gayaw-yaw mo ng duha diya, you better go and check UNDP na website, United Nations Development Program. If you go there, you go to a specific country. Go Philippines. Or, nga tumatong taglayng nasod. Go to the Philippines. From that there, imo masusi kada LGU from barangay to town to province to city, the whole country, gigraduhan how they implemented the SDG program. Na-score. Yung kagluon, pila score sa luon, aning proyekto, pasado ba, dili ba, hangbong ba, monitor na siya. How they implemented all this program. Una nga, kuwang sa kahibalo, ang atong mga LGU people, they just implement, kaya gikan mas mabaw. No, gikan man ni sa instruction man ni gikan sa DILG, implemented Yes, to the region, very implemented to the province, implemented to the munisipyo, ngadto sa pinakaubos nga level. Una nga grabe gyud. Pero kinagingon nga no more poverty, so ilang gitanaw nga wala na'y mapobre, less ay family with an income of less than 12,000 per month. So wala na'y poverty. Would it be, is it really true or deceptive? In what manner? No? Well, dagan kayo o lumingon ang uban nga conspiracy man ba? Conspiracy theory naman na inyo. But whether you like it or not, so the one that controls the world, dili ang mga prime minister, dili mga presidente sa mga nasod. Yes, yes. No, Dili si Trump. dili. The one that plays the biggest role sa pagdumala sa 8.2 billion people on earth are kanang gitawag na itong mga kabal, the globalists and the elitists. Kinsa man sila? Sila nga nag-control sa economy sa tibuok kalibutan. Mga bankers. Okay? The one that runs technology. Ingay kayo. Technology, because once you control technology, you control the world. Muna itong bantayan. Kay karon
para nila ang 8.2 billion people. Mura na siya 1,000 katao nga dali na kahit because of technology, you can control everybody. Sus, pagkanilutan kung ato pa ng istoryahan, Dok, kini related na ni sa World Economic Forum lahi po na siya nga branch. branch. Kay Okay. kada usa na nila nga membro aning globalist, they have their own job. Yes, They okay. have to do nga para all together mo ni gitawag nila streamlining Mao ni grupuhan, towards one goal. mao ni grupuhan nga nag-force ni Pope Benedict to resign. That's partly bago lang ni gawas na even Hillary Clinton was part and parcel nga nung ni give up ang atong former Pope Benedict XVI sa iyang trono isip Santo Papa. No, grabe ang mga pwersa ga palibot niya. Ma-identified ba kini mga grupuha? So far in my research, ang 33 ka mga tao nga nagda sa Global Control for Depopulation. Usa ni ini, the last is Bill Gates. Doon natin mga mention ni ining mga globalist. Well, ang nindot kay next month is May. Mayo na. I-discuss na to na. Matag Mayo, Katangi. okay, matag Mayo, mag-abot ang not more than 200 ka mga tao sa lugar nga gitawag og Switzerland. Yes. Davos, Mm. Davos, how you may you pronounce it. Diha sila makita and these 200 people, they are the people na number one, pinakadatos tibo kalibutan. They are active in politics. Okay. Some of them, dili na active sa politics but they serve as advisors. Kini mga bankers. Kini are the one also in controlling in technology. No? And they're the one that plans unsay ilang buhaton for the next 1 year, for the next 2 years, for the next 5 years, especially going towards 2030. Hindi kayo. Appeal ini Doc si Klaus Schwab, ang chairman, president sa World Economic Forum. Yes, although officially si Schwab ni retire naman kung Oh. edad, Oh, but he's still there. part. As Okay. third part, Bill as Gates. advisor, Bill Gates is part. na sila dito. Okay. Okay? Ningit kayo ang mga pangalan. Last year, nakalik tong pangalan sa mga participants. Ginili magina. In fact, no media is allowed to get in. Yes.